Happy Sabbath sa tibok nga kalibutan. Aniya kita karon alang sa atong divine service. Alang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa pagsugod, mag-ampo kita. O Dios, salamat nga niabot na usab ang laing adlawng igpapahulay. Imo kining timaan sa imong mga katawhan. Imo kaming gibalaan pinaagi sa dugo ni Hesus. Balaan na kami nining adlaw sa imo sang pagbalaan. Nining adlaw sukad pas pagtukod sa kalibutan. Panalangin niya mga pulong nga among pagatun-an karon. Ug salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat sa inyong pagsuportar sa atong SS Media Ministry. Dili kini magpadayon kung wala kamoy mga suportar. O ang akong giganahan kaninyo, nga dunay inyong mga support, kanunay gyud ninyo itugon kanako, ayaw gyud i-mention ang akong ngalan. Mao ni ang kasing-kasing sa mga Adventista. Dili ka atong ibudyong ang atong trompita, no? Sama sa mga parisyo iskriba. So ang Dios nakakita og nahibalo kaninyo sa mga nagasuportar niining atong ministry financially, morally, ug unya ang inyong pagtan-aw ug ang pagsubaybay mao ni ang usa sa mga dako nga pagsuportar sa atong media ministry. Mga kaigsunan, ang atong subscriber, daghana. Busa ang among gihimo, aron mo gamay-gamay ang among trabaho diri, amo mong pabaloon. Nga ang mga minor nako, nga mga Facebook pages, ako na nang isira. Ang usa ni mao, Pastor Wendell Serrano. Ambot og nakadungog bagyo kang uban kay na may gihapoy mo padalag message ni ini nga mga pages. Mawala na ni pila ka mga panahon. Kay nag-file na mi sa Facebook company nga kiniamo na ning i-delete nga page. Ang ikaduha nga akong i-delete nga page mao ang PTR Wendell Serrano. Mawala na kada siya. O ang ikatulo is an Media Ministry page, mawala na pud siya. O ang atong ipuli, mga kaigsunan, mao kini. Palihog, muadto na lang kamo, i-click lang ninyo ang like, niana, connected na kamo. Kining atong bag-o nga page nga gibuhat, mo ni ang pinaka-main. Ang pangalan sa bag-o nako nga page mao, Pastor Wendell M. Serrano main page. Ayaw kalimot ka ng main page. Pastor Wendell M. Serrano main page. Gituyo na ako ni tungod kay kini unlimited ang akong ma-accommodate. So ayaw ninyo kalimti kini mga kaigsunan. Og ang atong apps mga kaigsunan, ma-download kini nimo sa ato nga App Store or Play Store. O ang pangalan sa atong YouTube channel, nga kamo maga-subscribe nini, maga-like o maga-share, ang pangalan sa atong YouTube, complete na akong ngalan, Wendell Mungaya Serrano. Inyo kining ma-download sa App Store, inyo kining ma-download sa Play Store, inyo lang i-click, i-type ang SS Media Ministry, kay mauni ang atong website, SS Media Ministry. Inyo na dayong ma-download mga kaigsunan ang atong apps sa SS Media Ministry. Karon mga kaigsunan, niadtong miaging Sabado ang atong topiko, mong dwell. Ug atong nasabtan,
ngang dwell gikan sa pulong sa Hebro ngang atong gikuha ang syakan. Wala kita ni atong yashab, wala kita ni atong gor kay kadto dili sila permanente nga mopuyo. Apan ang gigamit sa atong Ginoo pagingon, pagbuhat mong sanktuaryo kay aron ako musyakan kauban kaninyo. Kaya pulong syakan mao, siya maoy permanent resident mga kaigsunan. So niaging Sabado, dwell symbolically. Cross out na karon. Kaya wa naman tadiha. O niya ang dwell apocalyptically sa sunod nga Sabado. Karon nga Sabado, ang atong topiko, dwell literally. Tumiaging Sabado, symbolically, pinagi sa sanktuaryo. Nga mo'y simbolo nga ang Diyos nagsyakan kauban sa mga Israelanon. Karon mga kaigsunan, ang ikaduha nga stage sa pagsyakan sa atong Diyos mo ang dwell literally. Nipuyo siya literal gyud, literal, dili na simbol. Makita gyud, mahikapan, madungog, dwell literally. Ugon niya ang teksto atong makita sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Abi ninyo sa Greek nga Bible, wala ka ng article nga the. Wala. Gisupply lang ka na tungod kay ang atong English grammar sa likwa at manggod og moingon tag in beginning was the Word. Nganong walay article nga the, kay gusto ipasabot mga kaigsunan sa Griego nga concept nga wala siya sinugdanan. In beginning. Wala siya sinugdanan. Mula butangi og article. No? Anarthos kini. In beginning, the Word was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero kay sa likwat man, butangan na ito article. Nahimo na kining articular. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero sa man ay pagbaliktad sa mga tao. Katong dili mo tuo nga si Kristo Dios. Isa tanawa, in the beginning, nabay Diyos nga doon ay sinugdanan. No. Sa atong tukion kini mga kaigsunan. And the Word was God. Gipamulong tungod kay gitagna. Nga tumiaging Sabado, atong gisgutan ang mga tagna. May tungod sa pagpakatao ni Diyos. Ugon niya, kini siya nga pulong nga kauban sa Dios karon gihulagway niini nga siya mao ang Dios. And the Word was God. And the Word was God. Kini nga sinultan mga kaigsunan mao nga ang maong nagpakatao nga ni siyakan kauban kanato has pre-existed. Sa ato pa, sa mga katuigan nga di lamang sukod. Infinity, He was already there. Si Gunisos, tanawan ninyo si Gunisos. He pre-existed. Micah 5:2. Ang tagna nga siya matao sa Bethlehem. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be a little among thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me, that is to be a ruler in Israel. Sige ni Jesus na, tanawa ang last na phrase. Whose goings forth have been from old, from everlasting. Who's going from the old? Diha na daan siya sa kakaraanan. Kano siya nagsugod? From everlasting. Kini nagpasabot. Jesus had pre-existed. Therefore, He was the Word
and the Word was God. Sunod, nga usa ka teksto nga nagpamatuod nga si Kristo diha na sa katuigan nga di ninyo masukod, infinite. Nagingon ang John 17:5. Ningon si Jesus, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was." Himaya ako, amahan, sa himaya nga imong gihatag kanako, sa wala pa matukod ang kalibutan. Wala pa'y kalibutan, Jesus was already there. When He existed in the infinite of time. Pero mo nga sila, himaya raman na, igsoon, sabto nato ni. Dunay himaya, dunay gihimaya. Imposible nga gihimaya, imposible nga adunay gihimaya nga walay usa ka gahom o being nga gihimaya. Na ang himaya, dayon ang himaya, mao'y gihimaya kag Hesus. There is the glory and there is an object of the glorification. And the object of glorification was Jesus. And the glory that He received, it was before the world was. So dili nimo mag-glorify ang wa pa diha. Before the world was, He was there. Mao na ang pre-existence ni Jesus. Sunod, simple kayo, pero tingali wa ninyo man ay mamatik di. Kini nagpamatod og pre-existence. But He answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Siya gipadala alang sa balay sa Israel. Kanang pulong gipadala mga kaigsunan. May kahulugan na nga sawa pa siya gipadala, diha na siya. Kay kanang pulong gipadala, nagpasabot, wala magsugod ang iyang existence sa diha nga gipadala na siya. Siya gipadala, di siya nagsugod. Sa Bethlehem na tao siya. Apan wala magsugod si Kristo sa iyang pagkamao diha sa Bethlehem. Kay kanang pulong gipadala, na siya sa wa pa siya gipadala. Pananglit. Ang atong gobyerno magpadala kanimo kay ikaw pananglit ang ambasador. Gipadala ka ngadto sa usa ka nasod, ibutahan tog China. Ikaw ang gipadala. Pag adto nimo China, moingon ka, ako gipadala sa Philippine government. Ambot bang ipasabot nga nagsugod ang imong existence sa diha nga ikaw gipadala? Ambot ipasabot, wala pa ka gipadala sa China, hagbay ra kang diri na ka sa Pilipinas. You have already existed in the Philippines prior to your coming to China. Mao na mga kaigsunan, nga si Jesus had pre-existed. Prior of being sent to this world, He was already there. Before the world was created. Usa pa, dinhita, nindot kayo ni paminawag inyo ni Mayo. John 1:18. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is the bosom of the Father, He hath declared Him. Walay nakakita sa Dios sa bisagun sa nga panahon. Kisa rin nakakita, the only begotten Son, ang bugtong anak ra, nga diha sa sapakan siya nga man, nga maoy, naghimo nga siya na hibaluan. The only begotten Son. Dadung ko kamo, mga kaigsunan, sa pagtuon nga lalom apan sinsilyohon ako. Kanang the only begotten Son, gikan sa words
sa Greek nga monotheos, monogenes theos. Monogenes theos. Sa John 1:18, ako mong sultihan. Kanang sa English nga gitawag, the only begotten Son, walay begotten Son mga kaigsunan sa Griego nga Bible. Ang naghubad sa English sa monogenes theos, iyang gihubad nga begotten Son. Usa kini ka misunderstanding sa nag-translate. Kining uban na yung mga kaigsunan, basta kung siya mabasa mo, na gina siya. Pag-ingon nga pato di makaon, natuwa na. Di na yun, bisag mistranslation. Okay. It was a mistranslation, misunderstanding of the translator. Nga naman, ang pulong Son sa Griego is huios, not genes. Huios, mga kaigsunan. Monogenes theos. Monogenes. Kung ang pulong anak dapat sa Griego, mono huios theos. Mono means, mga kaigsunan, mono son. Okay? Mono genes theos. Okay. So, akong balikon. Sa Griego nga Bible, walay begotten Son. Ang nasulat, monogenes theos. Mono sa Griego is one. Monosyllable. Monosyllable. Monocycle. Mono means one. Mono in Greek means one, or the only one, or the unique one. Mono ang kahulugan sa Greek nga mono. Ang genes, mga kaigsunan, sa Griego is kind. Monang diha sa atong biology na ay genus. Gikana sa pulong Greek nga genus. Genus, kind. So ato karon tinagsaw na monogenes theos. Nga gihubad sa English, the only begotten Son. Okay, tinagsaw na to Mono means unique. Genes means kind. Theos means God. Wala gitay controversy ng theos. Kaya ang theos is always God. So pagingon nga walay laing nakakita sa Diyos, gawas sa monogenes theos, nagpasabot nga walay laing nakakita is the unique kind of God. No man hath seen God at any time. The only begotten Son. So karon atong tabunan kanang only begotten Son kay mistranslation man na. Okay. No man hath seen God at any time. The only unique kind God. The only unique kind God. Kinsa man na. Kinsa man ang unique kind of God. Jesus Christ. He is the only unique kind of God because of the Godhead. He was the only one who was incarnated. Mo niya ang nakapayunik ni Jesus. Wala laing nakakita sa amahan. Gawas kang monogenes theos. The only kind God. And Jesus Christ is the only kind God, akong balikon. Because of the Godhead, He was the only one who took the flesh of man. Siya mao'y nag-incarnate sa unod sa tao. Karon maaari, agikutihang yun ako ni. Ako ning gi-copy-paste sa Greek na Bible. Nay Bible nga gitawag og interlinear Greek. Ang buti pasabot sa interlinear Greek mao, nay sinulat nga Greek ug unya sa ubos na word for word na English. Okay. John 1:18. Basahan ako sa Greek. Kining pawala lang sa kalain ninyo ba kay
basig nagduka na mo diha, ha? Okay. Theon hodes yuraken poputi. Sa English, no one has ever seen God. Kanang Theon, God kana. No one has ever seen God. Mao ni ang interlinear, word for word, get-translate, gikan sa Greek, nato sa English. Sumpayan nato. No one has ever seen God. Kisa rin nakakita, monogenes theos. Who on iston kolpunto patros. Oh. The unique God being at one with the Father. Kanang patros, mono Father. So, kinsay nakakita? Si monogenes theos, may nakakita. Kinsay ang nakita? The patros, the Father. Tanawa, giunsa, o translate sa interlinear ngadto sa English, Greek to English. Tanawa, ha? Monogenes theos, hoon iston kolpunto patros. English. Walay nakakita sa Dios. Kisa rin nakakita. The unique God being at one with the Father. Tanawa, ang paghubad sa monogenes theos is unique God. Unique God. At one with the Father. Huh? So, ang monogenes nining interlinear Greek, word for word og translate, the unique God. Dili bigatin Son. Please, walay bigatin Son din hinining John 1:18. Ang nadiha is monogenes theos, which is the unique God. Mao'y nakakita sa Dios. Nganong unique God ang anak, tungod kay siya mo'y nagpakatao nining kalibutan. Ekenos, exigisatos, the one made him fully known. So ang monogenes theos mo'y nagpaila sa amahan, dinhi nining kalibutan. So igsoon ka ng John 1:18, sa Griego nga interlinear, klaro kayo that Christ is God. Because Christ is the monogenes theos, the only unique God. In the beginning was the Word. Nga naman, tungod kay giproklamar sa Ginoo, wala pa diha si Jesus magpakatao. Sa diha nga nakasala sa adan og siba, giproklamar dayon mga kaigsunan nga nagingon, akong ibutang ang panagkaaway, taliwala sa babae og nining serpente, halas, og taliwala sa iyang kaliwatan, og sa iyang kaliwatan. Og unya, siya magasamad sa iyang ulo, og siya usab magasamad sa tikod sa iyang tiil. Unsa diay? Ang seed of the woman, who is Jesus Christ, sa diha nga managkasugot ng do ka puwersa. Puwersa ni Ginoong Hesus ug puwersa sa Yawa. Gitagna na nga ang similya sa babae nga mao si Ginoong Hesus magasamad sa ulo sa bitin. Kana igsoon mo'y fetal. Sa ato pa, pildi ang bitin. Pero igsoon, bantayan ninyo, kayang Yawa mo paak pod. Unsa rayang napaak, tikod. Igsoon, bisag tikod ra magkapaak sakit. Mao na kining yawa gyud bisag unsaon. Mamaak gyud. Mao na magbantay mo mga kaigsunan. Hapan di ta mabalak ka kay ang pirakan tikod lang di kamatay. Kay dunay usa nga magpakamatay alang kanato mga kaigsunan. Mao kini ang tagna sa katuigan nga nagapasantok nga sa layog sa kapanahunan, sa panagtagbo sa duha ka gahom, si Ginoong Hesus magmadaugon. Daan ang gitagna si Ginoong Hesus nga siya adunay gahom. Kay ang usa ka anak nga lalaki mataw kanato, og ang kagamanan ni gatungtong siya nga baga, og ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan magtatambag. Ha? Dako nga Dios, amahan nga walay katapusan,
prinsipis kalinaw, Isaiah 9:6. And the Word was God. Kinsa si Jesus, mighty God, mga kaigsunan, mighty God. Ha? Okay. Ugon niya daan ang gitagna, ug asa siya mugwa nga kaliwatan. Isaiah 11:1, siya magagula gikan sa kaliwatan ni GC, mga kaigsunan. Ug nahitabo sa pagsubay sa genealogy, si Jesus gikan sa kaliwatan ni GC. Apan gitag na usab, unsay may tabo kaniya tanawara, libo ka mga tuig guwapa matao si Jesus, gitag na unsay may tabo kaniya. Tanawa, si Karaya unsa dusi. Gitag na nga siya gabaligya og sa 30 kabuk nga salapi. Come on! Thousands and thousands of years. Wala pa si Jesus mudwell kaubang kanato. Gitag na nga siya ay gabaligya og 30 kabuk nga salapi. Si Karaya 11:12 og 13. O sa pagyod, gitag na nga adunay mag-tridor kaniya. Psalm 41:9. Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me. Gitag na nga katong iyang suod nga nakigsalo sa pagkaon ug tinapay kadto maga-tridor kaniya. Is this not wonderful? Mono yung Jesus nga musyakan kanato, mga kaigsunan. O sa pagyod, Psalm 55:12 and 13. For it is not an enemy who taunts me, then I could bear it. Kay kung kaaway pa, mao'y magyaga-yaga kaniya, o mao'y mag-tridor kaniya, iya raman ang magwanta. Dili ang kalaban. But, tanawas katapusan, it is you, a man, my equal, my companion, my familiar friend. Kiniigson tag na ni kang Judas.